Good morning, Gideons. Isang maulan, ngunit napakagandang panahon dahil tipid tayo sa kuryente, hindi natin i-on yung ating aircon. Salamat sa Diyos sa kanyang mga biyaya at pagpapala sa atin. Welcome sa ating panambahan ngayon. Welcome sa Sola Pili Christian Church. Tayo po'y magsisimula na sa ating pagsamba. Tayo po'y tumayo. Tayo mali pagkakasala those sins unknowingly na nagagawa namin. Panginoon, nawa ay ipaalala at ipakita niyo sa amin at bigyan niyo po kami ng isang pusong malinis at tapat sa inyong salita at sa inyo at tunay na naglilingkod ng may kagalakan at pag-ibig sa inyo. Salamat po sa araw na ito na kami nagkakaisa kahit na po ang ibang kapatiran ay hindi namin kasama ngayon. Nawa Panginoon ay pagpalain nyo ang aming pagtitipon at pagsamba sa inyo, Panginoon, sa araw na ito. Ngayon din ang aming panalangin, Lord, sa mga kapatid namin na hindi namin makakasama sa araw na ito dahil sila ay may mga sakit, sila ay nasa malayong lugar, o kaya naman, Panginoon, ay na-late lang. Panginoon, nawa ay i-impress niya sa kanilang mga puso at isipan na higit sa lahat ikaw ang dapat namin pagpupulan ng mas mahabang panahon at oras ng aming buhay. Iilang taon lamang po ang aming itatagal dito sa mundo ito. Nawa Panginoon, na ipagkaloob namin ang pinaka-the best sa aming mga buhay para sa iyong kaluwalhatian. Salamat po sa pagpapala. Salamat sa mga nandirito ngayon. Nawa ay tunay na aming mga puso ay nakatutok, nakafocus kay Kristo sa umagang ito na aming itataas, aming sasambahin, aming kikilalaning Lord and Savior, Master of our life and Savior of our lives. At nawa Panginoon na ikaw ay magalak sa amin kahit na sa ilang puso at kaluluwa nandito, Panginoon, naway tunay na maipataas, tunay na mabigyan ka namin ng kagalakan at tunay na maluwalhati ka sa aming pagsamba. Salamat po muli sa inyo po lahat ng kadakilaan, kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Salmo 33. Ang ating pong reading from the Psalms ay matatagpuan sa Psalm 33. At gaya ng ating nakagawian, salitan po tayo sa ating pagbabasa nito. Ako po ang mauuna at susundan naman ninyo. At sa huling talata ay sabay po nating babasahin. Psalm chapter 33. Shout for joy in the Lord, O you righteous. Praise befits the upright. Thanks to Yahweh with the lyre. Sing praises to Him with the harp of 10 strings. Sing to Him a new song. Play skillfully on the strings with loud shouts. For the word of Yahweh is upright, and all His works done in faithfulness. He loves righteousness and justice. The earth is full of the steadfast love of the Lord. The word of Yahweh is the heavens for me, and with the breath of His mouth all the rivers. He gathers the waters of the sea as a heap. He puts the deeps in storehouses. Let all the earth fear Yahweh, let all the inhabitants of the world. For He spoke and it came to be. He commanded and it stood firm.
The counsel of the Lord stands forever, the plans of his heart to all generations. Nation was Yahweh's Lord, the people whom he has chosen for his own inheritance. The Lord looks down from heaven. He sees all the children of man. From the place of his sun he gazes on all the inhabitants of the earth. He who fashions the hearts of them all and observes all their deeds. King save a mighty army. A warrior is not delivered by a great strength. The war horse is a false hope for salvation, and by its great might it cannot rescue. Behold, the eye of Yahweh is on those who fear him, on those who wait for his loving kindness, That he may deliver their soul from death and keep them alive in famine. Our soul is patient for Yahweh. He is our help and our shield. For our heart is glad in him, because we trust in his holy name. All together, let your steadfast love, O Lord, be upon us, even as we hope in you. God bless the reading of his Psalms. Let's prepare our hearts to sing praises and hymns to him. We sing together as a church. Let us hear the words of the psalmist again, who said in Psalm 95, O come, let us sing joyfully to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Let us come before his presence with a song of thanksgiving. Let us shout joyfully to him with songs, for the Lord is a great God. My dear brothers and sisters, it is not an accident that we are here today despite of the weather. God brought us together as one to praise him and to be with his people. And so, let us come before God with humility and with hearts full of joy, eager to worship him and eager to seek him and eager to hear his voice. Let us offer to God our songs of praise with all our hearts, because he is worthy of the highest worship. Let us sing our first song, There is One Gospel. Verse 1. There is one gospel on which I stand for all eternity. It is my story, my Father's plan. The Son has rescued me. Oh, what a gospel! Oh, what a gospel! Oh, what a peace! My highest joy and my deepest day. Now and forever He is my life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Amen. Verse 2. There is one gospel to which I cling. All else I count as lost. For there were justice and mercy. He saved me on the cross. No more I boast. No more I boast in what I can bring. No more I carry the
Once more. And in this gospel the church is one. We do not walk alone. We have His Spirit as we press on to lead us safely home. And when glory still I will sing of His old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Once more. And when in glory still I will sing of His old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus. Praise to my Savior. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. I stand in the gospel of Jesus Christ. Amen. Indeed, He is our strength. He is our hope. And because of that, our Christ is the sure and steady anchor. We can put our faith in Him. We can rely on Him. We can depend on Him because we can fully trust Him because He is our Savior and our Lord. Let us sing our second song as we continue to worship our Lord. Christ the sure and steady anchor.
as we sing our last song, let us desire to know God more, to know God, to know Jesus. Let us show to our Lord that we have the heart, this longing and desiring to know Him more. So as we sing this song, let's give our own heart and show Him that we really love Him. That's why we can sing this song, I Want to Know You.
Jesus, to know you, then know you. I want to know you. 'Cause I want to know you, Jesus, my Lord, King of the heavens, King of my soul. I tread my treasure, all my rewards, Jesus, to know you, then know you more. Jesus, to know you, then know you more. Yes, Lord, we want to know you more because we long you, O God, we desire you, and we want to be with you forever. So we pray. In Jesus' name. Let us now be seated. Tayo po'y manalangin para sa ating mga handog. Muli, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat na ikaw po ang siyang unang naghanap sa amin, Panginoon. You look for us because we're straight. Kami po'y nawawala. Kami po ay nalihis ng landas. Kami po ay nawawala at hindi tumatahak sa tamang daan. Salamat at kami po ay inyong hinanap at kami inyong natagpuan at ibinalik sa inyong kawan. Ikaw po ang unang gumawa ng hakbang, Panginoon. Dahil ikaw rin po ang unang nagmahal sa amin. Dahil sa pagmamahal na ito, kaya niyo po kami niligtas. Salamat po. Because of your grace, because of your mercy and your love, you saved us through our Lord Jesus Christ who died on the cross. At hindi po namin kayang pantayan, Panginoon, ang inyong pag-ibig na ipinakita sa amin. Amin pong dalangin, nawa ay tunay na makita sa aming mga puso, sa aming mga gawain, na kami ay tunay na nagmamahal sa inyo at sa inyong salita. Sa umagang ito, Panginoon, kakarampot ang aming madadala sa inyong paanan. Una na po namin dadalhin ang aming mga puso at mga buhay. Nawa'y tanggapin po ninyo. Nawa ay magalak po kayo. At nawa ay gamitin niyo po ang buhay na ito at ang mga handog namin ito, gaano man ito kaliit, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian, para sa expansion ng inyong kaharian dito sa mundo. May you be glorified, O God. May you be honored and be exalted in our giving. We pray this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Let us now bring our offering. Tayo po'y tumayo at ating ipataas ang ating mga Biblia. Sabay-sabay na bigkasin ang ating Bible pledge. Ito ang aking Biblia. Naniniwala ako na ito ay salita ng Diyos. Walang labis, walang kulang.
Mamahalin ko at susundin ko ang mga ipinag-uutos dito. Sisikapin kong mamuhay sa katotohanan nito at hindi gagawin ang mga ipinagbabawal dito para sa aking tunay na kagalakan sa tulong ng banal na Espiritu tungo sa paglalahad ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus upang maluwalhati ang aking Diyos. Amen. Manatili lang po tayo nakatayo. Samahan niyo po akong buksan ang ating Biblia sa Philippians chapter 3 verse 1 to 11. Philippians 3 verse 1 to 11. Finally, my brothers, rejoice in the Lord. To write the same things again is no trouble to me, and it is a safeguard for you. Beware of the dogs, beware of the evil workers, beware of the mutilation. For we are the circumcision, who worship in the Spirit of God, and boast in Christ Jesus, and put no confidence in the flesh. Although I myself might have confidence even in the flesh, if anyone else has a mind to put confidence in the flesh, I far more circumcised the 8th day of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to the righteousness which is in the law, found blameless. But whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be lost because of the surpassing value of knowing Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish, so that I may gain Christ, and be found in Him, not having a righteousness of my own, which is from the law, but that which is through faith in Christ, righteousness which is from God upon faith. That I may know Him, and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, in order that I may attain the resurrection from the dead. We come to you today, O God, and we lift our voices. We shout and we rejoice with all our hearts, with joy and humility, knowing that in your sight we are nothing, but you are everything to us, O God. You are our great God, our mighty Savior. You declare that you are the King of kings and the Lord of lords, the mighty one, who can destroy everything in just one word. And you can also
bring life in just one word. That's why, at the beginning, I already said, from your own voice, you declared, let there be light, and there was light. So Lord, if you want us to have no life, if you want to take our lives today, tomorrow, or on the next day, the other day, pwede niyo po yung gawin, Panginoon. So, ano po ang may pagmamayabang namin, Lord? Wala po. Wala po kami, Panginoon, magagawa. Sa aming mga tuhod, sa aming mga lakas, hindi namin, Panginoon, kayang itay ang aming mga shoes without the strength na ibinibigay niyo po sa amin. That's why, Lord, Paul said in his letter, everything na meron siya ay kinakount niya as loss. Hindi po ito kayang i-compare sa ginawa niyo po, Panginoon, sa cross ng Kalbaryo. Hindi po ito kayang i-compare. Hindi po ito, Panginoon, yung ginawa niyo po from the eternity past. Yung ginawa niyo po, Panginoon, nung kayo po ay pinadala niyo po ang inyong bugtong na anak na si Jesus. Yung ginawa niyo po, Panginoon, sa history ng church. At even ngayon, Panginoon, ang inyong mga ginagawa, ang inyong mga pagkilos ay incomparable. Hindi kayang pantayan ng kahit anumang bagay. At kahit ano ang aming ginagawa, Lord, ay hindi po, Panginoon, nakapantayan ng inyong ginawa. Simula noon hanggang ngayon. Kaya, Panginoon, wala po kaming maipagmamayabang sa inyo. We are here today. We stand in front of you, in your presence, with full humility, nakaluhod, nakababa ang aming mga kamay na nagpapakita, Panginoon, ng surrender. Nagpapakita na hindi po namin, Panginoon, kayang harapin ang bawat panahon na hindi po nanggagaling sa inyo lahat ng lakas at lahat ng mga bagay, Panginoon, na kailangan namin. At ganoon rin po, Panginoon, hindi rin po namin kayang humarap sa inyo nang wala po si Kristo sa amin. Kaya ganoon na lamang, Panginoon, yung lalim ng pagtingin, yung laki ng pagtingin ni Apostol Pablo sa aming Panginoong Hesus. Sa Panginoong Hesus. At ganoon din po, Panginoon, kalalim at lawak at bigat at laki ng pagtingin ng mga reformers, ng mga early church fathers, ng mga Puritans sa aming Panginoong Hesus, na kaya nilang bitawan ang mga bagay, na kaya nilang
ibigay ang kanilang sariling buhay for the sake of Christ. Dahil nakita nila, Panginoon, nakita po nila kung gaano kahalaga at gaano nila kakailangan si Jesucristo sa kanilang buhay. Kaya, Panginoon, anuman ang mga pagsubok, anuman ang mga circumstances, maulan man o hindi, maaraw man o hindi, kami man ay pagod o hindi, nangihina man o hindi, may lakas man na kayang igalaw o hindi, kami ay patuloy na sasamba sa inyo. At kami ay patuloy na lalapit sa aming Panginoong Hesus because He is the God we need. You are the God we need, O Lord. You are an incomparable. Wala po, Panginoon, kayang magbigay sa amin ng kagaya ni Kristo kundi kayo lamang po, Panginoon. At wala pong kayang ibigay ang kanyang buhay upang ialay sa krus, kundi tanging ang Panginoong Hesus lamang upang kanyang iligtas ang kanyang mga hiniran, ang kanyang mga tupa. Kaya sa araw po na ito, Panginoon, sa aming pagsamba, nawa simula kanina, sa aming paggising, mabigat man ang mga katawan dahil sa panahon, kami man ay dumadanas ng mga pagsubok, kahirapan sa buhay, mga alalahanin, possibly pwedeng kahit po, Panginoon, itong ulan ay nagbibigay din po sa amin ng katamaran upang hindi po magpatuloy na pumunta sa church o iglesia. Ngunit, Panginoon, hindi niyo kami pinabayaan at sinayaan na matalo ng aming mga kainan. Kaya, Panginoon, nananalangin po ako, nananalangin po kami na sana simula po kaninang paggising namin, na binuksan ninyo ang aming mga mata, na patuloy ninyong pinapatibok ang aming mga puso, na patuloy ninyong pinapagana ang aming mga organs, lahat ng aming mga organs sa katawan, sistema ng aming katawan. Hanggang ngayon, Lord, naway tanggapin ninyo ang aming mga handog, ang aming buhay, ang aming buhay na hinahandog po sa inyo. Inialay niyo po ang inyong buhay, si Kristo na namatay sa krus. Ganon din po nawa ang inyong gawin sa aming mga buhay na aming maialay ng buong puso at buong buhay ng aming mga sarili sa inyo. Panginoon, i-prepare niyo po ang aming mga puso at isipan sa pakikinig ng inyong salita. Tulungan ninyo kami na mag-grasp namin ang aming maririnig ngayon. At nawa, Lord, tunay na mapakinggan namin ang inyong salita, Panginoon. Buksan ninyo ang aming mga puso. At huwag niyong hayaan, Panginoon, na kami ay antokin. Huwag niyong hayaan na kami ay restored ng mga bagay. Tulungan ninyo, Lord, ang bawat isa at seryosohin ang inyong salita at mahalin ang inyong salita, panindigan ang inyong salita, panghawakan, isang buhay, sundin at mahalin, Lord, ng buong puso. Gaya po ng mga ginawa ng mga reformers naman. Gamitin niyo kami, gaya po nila, Panginoon. Iliwintas at salamat po sa buong joy, grace, and mercy, and love na inyo po patuloy na ipinaparanas po sa amin. Hanggang ngayon. Salamat po
si Jesus. Amen. Muli isang magandang umaga sa ating lahat. Sa umagang ito po, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral, sa ating pagtuturo patungkol sa mga buhay o sa buhay at sa paninindigan ng mga nauna sa atin sa pananampalataya, ang mga reformers na kinikilala natin at sinusundan natin sa ating mga buhay. Ang pamagat po ng mensahe sa umagang ito ay The Legacy of the Reformers. Wala po tayong particular na verse na pagtutuunan ng pansin, kundi mga selected verses po. Sabi ni Martin Luther, many have taken the Christian faith to be a simple and easy matter. Marami daw mga Christians ang kanilang pagtingin sa faith ay very simple and easy matter, and have even numbered it among the virtues. Kinukonsider lang na virtue ang faith. This is because they have not really experienced it, nor have they tested the great strength of faith. So kaya may mga Christians na ganito, napakasimple lang at easy matter lang para sa kanila yung faith, at even kinukonsider lang nila as one of the virtues because hindi talaga nila naiintindihan at hindi nila naramdaman at hindi nila na-experience at na-test yung great strength of faith. And I hope in this church na lahat tayo ay nawa ay naka-experience ng great strength of faith. Sa buong kasaysayan ng Christianity, si Martin Luther ang may pinakamaraming debate na ginawa kumpara sa ibang mga reformers. Inihahalin tulad siya sa isang ogre. Ano yung ogre? Isang halimaw na pangit ang hitsura. Sumira daw sa unity ng church. Kinukonsider din siyang isang baboy damo. Alam niyo yung baboy damo? Isang wild boar. No? Sa ubasan ng Panginoon. Ibig sabihin, sinisira niya ang vineyard of our Lord Jesus Christ. At siya tinaguri ang renegade monk. Isang rebellious monk. Ngunit para naman sa iba, siya ay isang bayani na nagpahayag ng gospel sa isang malinaw na pagtuturo. Isa rin siyang champion ng biblical truth and reformer ng corrupt and apostate na church. So, ibig sabihin hati yung
pagtingin ng tao sa kanya. Pati ang tao sa kanya, sa kanila pagtingin sa kanya. Before niya ipako yung kanyang 95 thesis sa pinto ng Wittenberg Church, walang nag-expect na ito ay magiging simula ng isang pagbabago sa theological landscape ng Europe. In fact, pati yung kanyang pamilya ay nagulat, na-surprise, na siya ay naging isang theologian. Hindi nila in-expect, hindi man lang nila hindi plinano ng mga magulang ni Martin Luther na maging theologian siya. Ang ambisyon ng kanyang ama para sa kanya ay maging isang abogado, lawyer, upang makatulong sa kanyang pamilya sa kahirapan. Minero lang po yung kanyang tatay. At the age of 17, pinag-aral siya sa University of Erfurt. Ano ba ibig kasi ito? E-R-F-U-R-T. Erfurt. Kung saan natanggap niya yung kanyang Bachelor of Arts and later on Master of Arts degree in Philosophy. At the age of 17, nag-start na siya mag-aral. Okay naman sana yung lahat according sa plan ng kanyang ama hanggang sa isang araw sa kanyang paglalakad, pauwi sa kanya galing sa school, muntik na siyang tamaan ng kidlat. Muntik na siyang tamaan ng kidlat. At sa kanyang takot, napasigaw siya ng, Saint Anne, save me! Saint Anne, sabi niya. Saint Anne, save me! I'll become a monk. So yun yung kanyang naisigaw. At totoo sa kanyang pangako, makalipas ang 12 days, binenta niyang lahat yung kanyang mga libro at binigay lahat ng kanyang ari-arian. Pinamigay yung kanyang mga ari-arian at siya ay pumasok sa isang Augustinian monastery sa Erfurt nang hindi sinasabihan yung kanyang pamilya. So unknowingly, hindi alam ng kanyang family na siya pala ay pumasok na sa isang monasteryo, Augustinian Monastery. At ang decision niya ito ang nagdala sa kanya sa isang very personal spiritual quest na madalas parang obsessed na siya. Naging obsessed siya sa kanyang spiritual quest. Dito nagsimula yung kanyang pag-ibig, pagmamahal sa salita ng Diyos na naging daan upang mabawi ang mga pangunahing katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano na pilit na tinatakpan at itinatago ng simbahang Katoliko noong Middle Ages. Isang mahalagang sandali kay Martin Luther ay nung pinag-aaralan niya yung Book of Romans. Ang siya ay nasa chapter 1 verses 16 to 17. Habang binabasa niya ito, binabasa niya, For I am not ashamed of the gospel. For it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greeks. Then sa verse 17, For in it, in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Nagdulot to sa kanya ng malaking restlessness and fear. Takot. Which is, sa tingin naman ng iba, typical para sa isang nag-aaral o para sa isang pari or monk na dahil sila'y tinuturuan na kailangan matakot kayo sa kabanalan ng Diyos, the righteousness of God. You have to fear the righteousness of God. Pero ibang takot yung itinuturo sa kanila. Hindi yung takot na reverence, kundi takot sa Diyos. Takot ka talaga na kahit yung kanyang salita, kailangan katakutan mo.
Kaya pala marami noon, nagtataka ako, ayaw basahin yung Biblia. Dahil takot. No? So yun yung kanyang natutunan. Sa kanyang sariling pagkakaintindi that time, kung siya ay hahatulan ng Diyos according sa standard ng Diyos, kaya siya ay mapapahamak. Diba? Sa kanyang sariling pagkakaintindi. Alam niya na kahit ano yung kanyang gawin, kahit na anong gawin niya, hindi niya masasatisfy ang justice ng Diyos. Kaya alam niyo, sa buhay ni Martin Luther, oras-oras nangungumpisal siya. Naiinis na yung confessional priest niya. Kasi meron palang naka-assign na confessional priest ang bawat monk noon. Si Martin Luther, na-break niya yung record. Every hour, nandun siya sa confessional room at ikinukumpisal yung kanyang salita, yung kanyang kasalanan. Kasi every time na yung walang oras na hindi niya naiisip na siya nagkakasala. Kaya minsan sinabihan siya ng kanyang confessional priest na huwag mo nang intindihin yung mga maliliit na kasalanan. Doon ka na lang sa mga malalaking kasalanan. Yun yung ikumpisal mo. Pero si Martin Luther, iba. Oras-oras nagkukonfess siya upang mapalapit daw siya sa Diyos. Ngunit habang sumisidhi yung kanyang desire na mapalapit sa Diyos through confession and penance, mas nabubuo naman tuloy yung galit niya sa kanyang, yung galit sa kanyang puso. Nabubuo yung galit. Habang ginagawa niya yung kanyang confession and penance, merong nabubuong galit sa kanyang puso. Bakit? Pakiramdam niya, nagdedemand ang Diyos sa kanya nang hindi niya kaya. So yun yung kanyang feelings. Ngunit kung particular na oras na pinag-aaralan niya yung Romans chapter 1 verse, especially yung verse 17, no? Yung righteousness of God, nakaramdam uli siya ng parang kidlat na tumamak sa kanya. But this time, hindi natakot yung naramdaman niya, kundi siya ay na-inspired. Na-inspired siya sa Romans chapter 1 verse 17. At ganito yung paglalahad niya sa experience niya ito. Sabi niya, I felt that I had been born anew. It's been born again. And that the gates of heaven had been opened. The whole of Scripture gained a new meaning. Nagkaroon ng panibagong meaning ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung itinuturo sa kanila, sukuhi, taliwas sa kanyang experience na yun. Sabi niya, the whole Scripture gained a new meaning. And from that point on, the phrase, the justice of God, no longer filled me with hatred. From now on, sabi niya, yung phrase na the justice, takot siya sa justice of God, yung righteousness of God. Kasi nga, kahit anong gawin niya mabuti, wala siyang, alam niya, nakapahamakan pa rin ang tutunguhin nun. Kaya, sabi niya, and from that point on, the phrase, the justice of God, no longer filled me with hatred, but rather became unspeakably sweet by virtue of great love. Nakita niya ngayon doon yung mercy, yung grace, yung love ng Diyos ay nandoon para sa mga makasalanang katulad niya. And the rest, of course, is history. Ngayon, tinitignan natin ang kanyang mga importanteng nagawa na naging napakalaking tulong upang ang reformation sa iglesia o sa church ay mangyari.
ginamit ng Diyos ang masidhi niyang pagnanais, ang kanyang personalidad at talino. Alam niyo ba na si Martin Luther ay bookworm? Mahilig magbasa. Matalino. Upang ang iglesia ay maiayon sa tamang takbo at landas na tinatahak. So ginamit ng Diyos yung kanyang personalidad, yung kanyang talino, yung kanyang desire to reform the church. Ginamit ko ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nag-inspire sa kanya, ang nag-ignite ng interest sa kanya. Ang Diyos ang nag-author nito sa kanyang buhay. Walang pinag-iba sa ipinakikipaglaban ni Pablo noon na kung saan compromised ang doctrine of grace. Dahil nire-require ang mga mananampalataya noon na i-observe ang Jewish laws and rituals tulad ng circumcision. Kaya nga sa ating scripture reading sa Philippians kanina, ang sabi doon, nabanggit doon, that we are the true circumcision. Ganito din, sa panahon ng mga reformers, tulad ni Luther, na kung saan ay kailangan nilang ituwid ang idea ng works-based righteousness. Ito yung katuruan na kung saan pwedeng i-earn ang salvation na naging part ng Catholic theology and practice noong 16th century. Bilang isang master linguist, alam niyo yung master linguist, marami siyang alam na salita. Bilang isang master linguist, isinalin din ni Luther sa wikang German ang Latin Bible upang mas maintindihan ng kanyang mga kababayan. Sa panahon kasi nila noon, ang paboritong means ng pag-interpret ng Bible ay sa pamamagitan ng tinatawag na quadriga. Quadro. Four. No? Ito ay isang fourfold method of interpreting the Bible. Paano ito ginagawa? Tinitignan muna yung literal. And then, hahanapin ang ethical meaning. And then, find again the mystical and finally, the allegorical meaning of the text. Itong quadriga interpretation ay nag-lead sa lahat ng klase ng wild speculations at imaginative interpretation. So meaning, hindi siya magandang paraan ng pag-interpret ng Bible. Pero ito yung nakaugalian sa panahon ni Martin Luther, yung tinatawag na quadriga. Bakit ito hindi maganda? Kasi wild speculations at imaginative interpretation. Kaya sabi ni Luther, sa ilalim na ganitong sistema, ang Bible ay isang quote-and-quote waxed nose. Ano yung waxed nose? Ibig sabihin, madali lang siyang i-twist at i-distort. Kaya, ang nagbabasa, ang nagme-meditate, ay walang conviction sa puso. Wax nose. Kaya, ang mga nagli-lead sa church noon, dinidistort nila at pwede nilang ituro kahit na ano sa church. Ano ang posisyon ni Martin Luther when it comes to interpreting the Bible? Ang posisyon po ni Luther pagdating sa Bible interpretation ay yung tinatawag na sensus literalis. Sensus literalis, or sa English, literal sense. So literally, no? Literal sense of the scripture. Noon, talamak din ang katuruan sa indulgence. Dahil nga, wax nose ang interpretation, so pwede nilang ituro kahit yung indulgences, yung veneration of Mary,
yung prayer for the dead. Lahat yun. Ngunit ang nakapaloob or ang nasa likod ng mga yon, sa totoo, ay money, pera. So sa indulgence, yung nagtuturo ng indulgences noon, yung kanyang contemporary ni Luther, na si John Tetzel. John Tetzel, isang Dominican. So si Martin Luther, isang Augustinian monk. Ito namang si John Tetzel ay isang Dominican. At alam natin, sa simula pa lang ng ating series sa Reformation, na walang magandang relasyon ang Dominican at Augustinian noon. Ito si John Tetzel, isang Dominican, nagpasikat sa mga katagang, pakinggan nyo, mga katagang katulad ng cleaner than when coming out of baptism. Mas malinis kapag ka daw bumili ka or nag-participate ka sa indulgence. You are cleaner than when coming out of baptism. At isa pa, kapag ka bumili ka ng indulgence sa church, you are cleaner than Adam before the fall. At sabi ni John Tetzel, the cross of the seller of indulgences has as much power as the cross of Christ. So this is blasphemy. Isipin nyo, ipinapantay yung indulgences sa cross ni Kristo. Ang mga bibili ng indulgences para sa kanilang mahal sa buhay na nasa purgatorio ay pinapangakuan din nila o niya na sabi niya, as soon as the coin in the coffer rings, the soul from purgatory springs. So, ibig sabihin, kapag ka bumili ka ng indulgence, maiibsan yung kasalanan or pwedeng mawala yung kasalanan ng iyong mahal sa buhay na nasa purgatorio at siya ay makakapunta na sa langit. At ito ang nagbigay ng matinding galit kay Martin Luther. Dahil alam niya na minimisrepresent ni John Tetzel ang church at ang Word of God. Alam ni Luther na ang church sa kanyang kapanahunan ay lumihis ng katuruan. Wala ng ability to teach about what it is to live a Christ-like life. Hindi na nagtuturo ang church noon kung paano mamuhay ng may kabanalan. Nagiging negosyo ang tingin sa relihiyon ng maraming nasa posisyon noon. They walk as enemies of the cross. According to Philippians 3:18 to 19, sabi niya, they walk as enemies of the cross. Their God is their belly, and they glory in their shame. With minds, may mga isipan sila set on earthly things. This is true. At ang church of the 16th century ay confused about grace. Ano talaga ang ibig sabihin ng kagandahang loob ng Diyos? Kaya pinagsikapan ni Martin Luther na maituro ang Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, which says that we have been saved by grace through faith. This is not of your own doing. Sabi niya, but a gift from God, not a result of works, so that no one will boast. Luther also was assisted in many ways by Philip Melanchthon, isa ding reformer, na siya namang sumulat ng pinakaunang systematic theology ng Protestant Reformation. So meron sila systematic theology noon. Isang buwan bago namatay si Martin Luther,
nagdesisyon siyang umuwi sa kanyang bayang sinilangan sa Eisleben. Kasama niya ang kanyang long-time associate at pinakamalapit na disciple, si Dr. Justus Jonas, na umalalay sa kanya sa diet of worms. Siya ang nagtimon ng Reformation sa Wittenberg habang nasa exile si Luther sa Wartburg. Nakapag-preach pa si Luther sa Eisleben sa kanyang mahal na kababayan, preaching Christ and Him crucified, stated in 1 Corinthians chapter 2, verse 2. And when the congregation heard Luther preach, they did not see Luther, but instead heard Christ's voice. So narinig nila ay boses ni Kristo. Hindi rin pinabayaan si Luther ng kanyang butihing may bahay na si Katharina von Bora Luther. So, si Katharina von Bora ang asawa ni Martin Luther. Ano naman to siya ay naging part din ng Reformation, si Katharina von Bora. Mula nung tumakas sa kumbento bilang isang madre, ikinasal siya kay Luther noong June 13, 1525. Sa kabila ng magulong kapaligiran at kontrobersyal na kasal na prinidik pa nga ni Erasmus of Rotterdam na magre-resulta daw sa kapanganakan ng Antichrist, ang katapatan sa isa't isa ay kanilang napatunayan. So kahit na si Martin Luther ay nagmula sa isang mahirap na pamilya at si Katharina von Bora ay from a noble family, she stepped down because she loved Martin Luther very much. Katharina pioneered a new calling na wala sa medieval times, yung tinatawag na pastor's wife. So dito nagsimula kay Katharina von Bora ang pagtawag ng pastor's wife. Naging ina sa 6 na biological na anak at sa napakaraming orphans at manager ng kanilang parsonage. Alam niyo po, sa kanyang kayamanan, sariling pera, binili niya yung lumang Augustinian Monastery na mayroong 40 rooms at ginawa niyang orphanage and parang tuluyan ng mga refugees that time. Nagpapakain siya ng mga tao 30 to 40 regularly from her own money, from her own pocket. 30 to 40 katao regularly. At madalas may salo-salo sa humigit kumulang 100 tao. Sipin niyo yan? Ganun yung kanyang puso. Ganun niya tinulungan si Martin Luther. Nang mamatay si Martin Luther, ganito ang sinasabi sa kanyang sulat. Sumulat si Katharina von Bora. At ganito yung sinasabi niya sa kanyang sulat. I am in truth so very saddened that I cannot express my great heartache to any person and do not know how I am and feel. I can neither eat nor drink nor sleep. If I had owned an empire, I would not have felt as bad had I lost it. Kahit kung ako man ay merong isang empire, sabi niya, hindi ako magiging ganito kahit na mawala ang empire na yon. As I did when our dear Lord God took from me, and not only from me, but from the whole world, this dear and worthy man. Ganun niya kamahal si Martin Luther. Huh? Katharina von Bora died in December 1552. Nag-crash yung sinasakyan niya. Sasakyan. Yun yung cause ng kanyang kamatayan. At sa kanyang deathbed, sinabi niya,
I will stick to Christ as a burr. Burr. B-U-R-R. Tinignan ko to. Alam niyo yung burr, yung damo pala na, yung parang tawag dito, madyong-madyong ba yun? Yung ginagawang laruan minsan na nahagis sa ganun, didikit sa damit. B-U-R-R. Matinig siya na parang ano. So yun yung pagkakaalam ko nung sinners ko yung burr. Matinig siya na damo or seed na didikit. Kahit na masagi mo siya, didikit siya. Sabi niya, I will stick to Christ as a burr to attack coat. Sabi niya. So, ibig sabihin, si Katarina von Bora, Luther, ay tunay na nagmamahal kay Jesus Christ. No? Marami pa ang nagsikap na i-reforma ang church. Although nagkakaiba kay Luther sa isyu tulad ng Lord's Supper, ngunit parehong mga tremors of the Reformation. Naalala nyo, tinawag kong tremors or shaking yung mga reformers. Nariyan si Ulrich Zwingli at Heinrich Bullinger na nagsimula ng reforma sa Zurich. Si John Knox ng Haddington, Scotland, na nakipaglaban din for the sake of truth ng salita ng Diyos hanggang kamatayan. Alam niyo, ito yung kanyang kwento nung malapit na siyang mamatay. On the morning of November 24, 1572, he asked his wife, Margaret, second wife niya na to, to read 1 Corinthians 15. Tignan niyo yung 1 Corinthians 15. Ano ang sabi ng 1 Corinthians 15? This is about the resurrection. Diba? At pinabasa niya to sa kanyang deathbed. The resurrection of Christ, the resurrection of the dead, and the resurrection of the body. So, gusto niyang marinig dahil malapit na siyang mamatay. Gusto niyang ma-assure. Gusto niyang mapakinggan yung salita ng Diyos. From 1 Corinthians 15. And ilang oras lang after na ipabasa niyo yung 1 Corinthians 15, again, sabi niya sa kanyang second wife na si Margaret, please read to me John 17. Ano naman ito yung John 17? Yung great high priestly prayer ng ating Panginoong Jesucristo. This is an assurance actually. Assurance sa ating mga believer. At tinawag niya itong my first anchor. Remember yung kinanta natin? Huh? First anchor, sabi niya. Yung John 17 na nagbigay sa kanya ng assurance na kahit na siya ay mamatay, hindi siya mawawala sa mga kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Christ is His first anchor. Christ is His anchor. Huh? Ano yung, paki-ano nga yung Christ our sure and steady anchor. Ang ganda ng ano na to, ng kanta na to. It gives us assurance. Assurance in Christ Jesus. The sure and steady anchor in the fury of the storm. When the winds of doubt blow. Alam niyo, lagi tayong nagda-doubt. Totoo ba? Lagi tayong nagda-doubt. Pero sabi niya rito, kung ang anchor mo ay si Jesus Christ, sa fury, sa malakas na bagyo, siya yung iyong angkla. Sabi niya, yung winds of doubt, yung lakas ng hangin
ng doubt ay hindi ka kayang tibagin. Through me and my sails have all been torn. Next, please. In the suffering, in the sorrow, when my sinking hopes, wala ka ng pag-asa or few, I will hold fast to the anchor, and it shall never be removed. Mga kapatid, sino ang anchor ng iyong faith? Sino ang anchor ng iyong buhay? Let make Jesus Christ our anchor. Katulad nitong reformer na to, no? Si John Knox. He made Christ his anchor. Nung pinabasa niya kay Margaret yung John 17, tinanong siya ng isang kaibigan, Sir, heard you the prayers? Alam niyo kasi yung mga English na na pananalita noon. Parang balibaliktad. Pero ganun sila magsalita. Yung mga English. Sir, heard you the prayers? Sumagot si John Knox, I would to God that you and all men heard them as I have heard them. I praise God of that heavenly sound. I praise God for that heavenly sound. Ibig sabihin, kapag ka nag-meditate tayo sa John 17, which is, sabi ni John Knox, my anchor, then we will be assured. We will be assured by His word. And ilang sandali pa, pumanaw na siya. Si John Calvin, siya yung last na tremor na gusto kong i-share sa inyo. Ipinanganak sa Noyon, France noong July 10, 1509, ay isa rin sa mga haligi ng reformasyon. Noong una, ginugol ni John Calvin yung kanyang oras sa pag-aaral ng medieval theology, law, and the classics. Hindi pa nakakarating sa kanya ang mensahe at spirit ng Reformation that time. Ngunit taong 1533, isang dramatikong pangyayari ang naganap sa buhay ni John Calvin, na hatid ng impluwensya ng Reformation teaching. He recounts how he had been struggling to live out the Catholic faith with zeal. No? Struggle siya. Katulad ni Martin Luther. Struggling din si John Calvin sa kanyang pamumuhay bilang Catholic. Yung kanyang faith. And he is very zealous in his faith as a Catholic. Hanggang sa pinuksan ng Diyos yung kanyang spiritual eyes and mind. Naging makabuluhan sa buhay ni Calvin ang sinasabi ng psalmist sa Psalm 34. Ano sabi ng Psalm 34? Tingnan niyo. Psalm 34 verse 8, sabi niya, Oh, taste, sabi ng psalmist, Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. For the next 28 years, after that, di ba yung kanyang hilig lang, medieval theology, law, and the classics, after marinig niya to, after God, after the Holy Spirit opened his spiritual eyes and mind, nagkaroon siya, no? Nagkaroon siya ng matinding pag-desire na pag-aralan ang Biblia. For the next 28 years, ginugol na ni Calvin ang kanyang sarili sa exposition of the Word. So sa kanya nagsimula yung expository preaching. Siya, dyan natin kinukuha. No? Magaling siya mag-exposit or mag-expose ng text. Ang Word of God.
Ginugol ni Calvin ang kanyang sarili sa exposition of the Word, displaying the majesty of God in Scripture to his Genevan flock. Taga Geneva, si John Calvin. Paniniwala ni John Calvin that Rome destroyed the glory of Christ in many ways. Aside doon sa ipinapakipaglaban ng ibang reformers, justification by faith alone, sola scriptura, si John Calvin gives more weight on the glory of God. Sa kaluwalhatian naman ni Kristo. At sabi niya, ang Rome sinira yung glory of Christ in many ways. Sabi niya. At kaya maraming strange doctrines, di ba sabi ko kanina, wax knows, maraming strange doctrines ang church that time. Dahil hindi naiintindihan, hindi aware ang mga tao, at hindi conscious ang tao sa excellence of Christ. Napakaliit. They have a very low view of God and Christ that time. Very low view of Christ. Para kay Calvin, ang main reason or fundamental issue na dapat erase sa Reformation is the glory of God. The centrality and supremacy and majesty of the glory of God. Pero tingnan natin yung pagkakaayon-ayon. According nga sa gotquestion.org, sabi niya, sa Reformasyon talagang tinapil yung sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, at soli Deo gloria. And that is why, dito kay Calvin, si Calvin ang nagpasimuno. Si Calvin ang mas nagbigay ng mas mabigat na atensyon sa glory of God sa lahat ng mga reformers. Sabi niya, para sa kanya, ito ang main reason or ang fundamental issue na dapat erase sa Reformation. The glory of God, the centrality, supremacy, and majesty of the glory of God. Now, these men, lahat ng to, kakaunti lang to. Actually, sa listahan ko, ang dami. And by the way, you can read this article sa desiringgod.org. No? Nandun lahat. This is good for 31 days actually. Sinorten ko na lang. Kasi hindi natin kaya. Araw-araw may panibago binibigay na ano ang desiring God. Now these men were not perfect. At kung nabubuhay man sila ngayon, sila ang unang magsasabi sa atin, hindi ako perfecto. Like us. They're not perfect. Ngunit ginamit ng Diyos ang kanilang mga buhay upang ang mga Christians, kasama na tayo ngayon, ay tunay na pahalagahan, yakapin, sundin, at ipagtanggol kung kinakailangan ang salita ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ang Ebanghelyo. Kung nakinig kayo, kung ninanamnam nyo yung prayer kanina, kung gaano kalawak, tignan ninyo yung Ephesians. Puntahan natin saglit yung Ephesians chapter 3. Alam niyo, ito yung prayer. Yung prayer kanina is somewhat an echo of Ephesians chapter 3. Sabi niya rito sa verse 14 and the following verses, "For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being,
so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, this is it, verse 18, may have strength to comprehend, masabtan nato, with all the saints, what is the breadth, the length, and height, and depth, yung lalim, yung lawak, yung taas, yung lapad ng pag-ibig ni Kristo. No? And to know the love of Christ. It was also mentioned in the prayer of Brother Joshua kanina. Sabi niya, the grace, the mercy, and the love of Christ. No? That surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. That's it. No? Ganito rin dito. Ginamit ng Diyos ang mga imperfect na mga reformers na to. Yung kanilang buhay, yung kanilang talino, yung kanilang yaman, yung kanilang resources, yung kanilang kalakasan, yung kanilang oras, ginamit ng Diyos upang tayong mga Christians ay tunay na pahalagahan, yakapin, sundin at ipagtanggol kung kinakailangan ang salita ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang Ebanghelyo. Kailangan natin yakapin, kailangan natin sundin, kailangan natin mahalin, kailangan natin ipagtanggol ito. Hindi natin alam kung ilang taon lang tayo dito mananahan sa mundo. Napapatango si Sister Marlene. Bakit, Sister Marlene? Malapit na ba? Ha? Malapit na sa finish line? Ha? Hindi natin alam kung ilang taon ang matitira pa sa atin. Huwag ka mag-alala, Sister Marlene. Maraming mga bata nauna na sa iyo. Si Charlie Kirk, 34? 32 years old. Ha? Oo. So, 33. Sa gitna ng 34 at 32. So, ulitin ko, hindi natin alam kung ilang taon lang tayo dito mananahan sa mundo. We are all pilgrims, sojourners of this world. And as Christians, ito yung tanong ko, ano ang iiwan mong legacy sa mga sumusunod sa iyo? May iniwang legacy sa atin ang mga reformers na even their life ay naging cost upang matanggap lang natin, ma-receive lang natin yung legacy na ito mula sa kanila. Tayo, ano kaya ang iiwan nating legacy sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa ating kaibigan, sa mga sumusunod sa atin? Truly, we are surrounded by so great a cloud of witnesses. So let us run with confidence, with endurance, the race that is set before us, looking unto Jesus, the founder and the perfecter of our faith. Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Sabi nga ng isang theologian as I close, the Christian faith is the one that has deep roots in the past. Deep roots. May malalim na ugat sa past while it looks forward to the future. Itinanim na po. May nagtanim na. At napakalalim na pagkakatanim na ito na hindi matibag, ipinasa sa atin. Because we are the future. And so, let us also do the same.
to the younger ones, sa mga sumusunod sa atin. These men and women of the past faithfully followed the Lord Jesus Christ in their day and time. The call of the Reformation is applicable to us even today. We are the church reformed and always reforming to be the best Christ wants us by His grace. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. The church reformed, always reforming. Brothers and sisters in Christ, the call of the reformers is very loud and very clear. Their legacy is very visible to us. Napakalinaw na ipinagkakaloob sa atin bilang pamana. Kaya tayo sana ay magpatuloy, looking forward to the founder and perfecter of our faith, which is our Lord Jesus Christ. Brothers and sisters in Christ, blessed Lord's Day and happy Reformation Sunday to all. Let us bow our head. Let's praise and thank the Lord for His goodness to us. Thank you, Father. Salamat po, Panginoong Diyos. Tunay na napakalaki ng inyong pag-ibig at concern sa amin. Mula pa noong inyong ipinagkaloob ang inyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, upang kami iligtas, tubusin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ng kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo, mula sa aming pagkagumon sa kasalanan, pagkalubog sa kasalanan, mula pa noon hanggang sa mga buhay ng reformers na to, Panginoon. Hindi ka nagsasawa sa pagpapaalala sa amin ng iyong napakasaganang biyaya. Hindi ka nagsasawa sa pagbibigay sa amin, pagkakaloob sa amin ng pananampalataya. At kahit na ang iyong salita ay tunay na bukas lagi at pilit kaming tinuturuan, sinasaway, ini-equip bilang inyong mga hinirang. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang tunay na kailangan tumanggap ng kaluwalhatian. Ginamit niyo lamang po ang mga taong ito, ang mga reformers na to. Ngunit, ang inyo pong kagandahang loob, ang siyang tunay na dapat pasalamatan at inyong kaluwalhatian ang dapat namin tignan at bigyan ng napakalaking atensyon sa aming mga buhay. Thank you, Lord. May you continue to remind us. May you continue to nurture us, guide us, embrace us, lead us, hanggang sa matapos namin ang race na ito, Panginoon. We continue
patuloy niyo pong gawin kaming nakafocus at nakatuon ang mga puso, isipan at mga mata kay Kristo lamang at wala nang iba. Salamat po. Nawa ay pagpalain niyo rin po ang aming mga kapatid, lahat ng mga mananampalataya, the whole body of Christ, the universal church, and even the local church. Kasama na po ang local fellowship ng Sola Fide. And we pray and remember even our brothers and sisters who are suffering for the cause of their faith in Christ alone. May you continue to give them strength physically and spiritually. And may you provide for the basic needs of God, especially those who are displaced, in prison, and persecuted. Thank you, Lord. May you continue also to impress in our hearts na lagi silang ipanalangin, Panginoon. Lagi silang dalhin sa mga panalangin. Dalhin sa panalangin ng aming mga kapatid kahit na yung mga hindi namin nakasama ngayon. Naway huwag niyo po silang kalilimutan, Panginoon. Lagi niyo po sila i-remind sa pamamagitan ng iyong salita at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-isahin niyo po kami, Panginoon. Unite us with one goal, one purpose, and that is to honor you and glorify you alone. May you be blessed, be glorified, and be magnified in this church, in our families, in our lives. This we pray in Christ's name. Amen and amen. Let us all stand. As we raise our hands to our heaven, receive the blessing. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, the communion, the fellowship of the Holy Spirit be with us all, both now and forever. Everybody say, Amen and Amen. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Amen. God bless.